Si Jinwoo ay bumibisita sa kanyang nanay. At nakafocus pa rin siya makuha ang Elixir of Life para sa kanyang nanay. Umaasa si Jinwoo na sana gumaling ang kanyang nanay sa pamamagitan ng Elixir of Life. Ang Elixir ay may 3 sangkap. Wala pang nakukuha si Jinwoo kahit isa sa mga sangkap ngunit alam ni Jinwoo kung saan ito makukuha, at sa tingin niya nasa Demon's Castle lahat ito. Kung hindi ako lalakas pagpapakamatay ang pagpasok sa dungeon na yon. Kailangan ko pa mag-level up ng marami. Kailangan ko mas lumakas pa. Kung ganun tinatanggap mo na, oo, pumapayag na akong samahan ka sa 19 na si rank raids na binanggit mo noong nakaraan. Nage 1, pero sa isang condition. Okay sige kahit anong gusto mo boss. Tayong dalawa lang ang pupunta. Nagulat naman si Jinho. As in tayong dalawa lang talaga. Mag-clear ng MGC rank dungeon boss. Tama ka, pero kailangan ng 8 members para makapasok sa dungeon. Kaya naman maghahanap tayo ng mga tao para mapunan ang kulang. Pareho ng ginawa ni Huang Dongso. Hindi ba magiging delikado yun? Ganito isipin mo, kung tayong dalawa lang ang papasok ng walang namamatay sa 19 raids na gagawin natin, hindi ba mas mabibilib sa'yo ang tatay mo? Gets ko na ibig mong sabihin. Gawin na natin boss. Ako na bahala sa gates at sa mga members na kulang. May isang babae ang tumatakbo, ito pala ay si Cha Hein. Habang nakaupo at nakatalikod naramdaman niyang may taong nagbabantay sa kanya. Ang galing mo talaga, gaya ng inaasahan mula sa S-rank hunter na tulad mo Miss Cha. Naghihintay ako ng tamang oras para lapitan ka. Pagpasensyahan mo na ako na storbo ko ang training mo. May pinakita namang card ang lalaki at siya pala ay nagtratrabaho sa Eugene Constructions. Mahigit 10 taon na simula noong magkaroon ng mga gates. At nagbago ang takbo ng mundo simula noon. Mga buildings, ekonomiya, media, at kahit politika. Binago lahat yon ng mga dungeons. Ang mga infrastructure na pundasyon ng mga buhay natin ay hindi na nakakapagpatuloy dahil sa kakulangan nila ng resources. At tanging mga hunters lang ang kaya makakuha ng mga pinakamahalagang resources para sa mundo natin. Ang mga hunter na binabantayan ng Hunters Association ang publikong institusyon. Ang asosasyon na kinukuha ang mga may kapangyaring lumaban at gragraduhan base sa kapangyarihan nila. Irerehistro sila at babantayan. Sila rin ang humahawak sa mga gates na hindi napupunta sa subastahan. At sila rin ang nakikinabang sa mga dungeon breaks. Ang mga asosasyon ay isa lamang gumaganang sistema, na kung saan karamihan ng yaman ng dungeons ay nakukuha ng mga guilds. Ang negosyong tumatanggap ng mga hunter para sa kanilang serbisyo. Ang mga guilds ay naging biglang sobrang yaman dahil sa mga nakukolekta nilang yaman sa loob ng dungeons. Ang Hunters Guild, White Tiger Guild, Reaper Guild, Fame Guild at ang Knights Guild. Sila ang 5 sa pinakamalaking guild sa bansa natin. Sila ang komokontrol sa mga nakukuhang yaman sa loob ng dungeon. Wala akong plano na hayaang magpatuloy sila. Dahil sobrang importante ng mga nakukuhang yaman sa loob ng dungeon sa araw-araw nating pamumuhay. Iniiwan nila ang koleksyon nila sa mga grupo ng mga mersenaryo at hindi ito maaari. Marami na tayong nagawa sa bansang ito. Responsibilidad din nating maayos ito. Yes sir, sabi naman ni Jinho. Kahit totoo yon, sobrang delikado nito, ang kumuha ng S-rank hunter para maging business partner ng kuya ko. At hindi yun ang kaso para sa akin. Si Jinwoo ay nagja-judging. At natapos na ang kanyang daily quest. Sa tingin ko ang cursed random loot box ay hindi ko na makukuha. Umaasa akong makakuha ulit ng kasing kahalaga ng susi ng Demon's Castle. Teka lang, meron pala akong tsansang makakuha gamit ang regular random loot box. Doon ko din naman nakuha yung susi ng instance dungeon noon. Nagbukas si Jinwoo ng isang regular random loot box at nakakuha lamang siya ng bingo card. Sa taas ng stats ko ngayon ang nakukuha kong 3 points araw-araw ay hindi na sapat para magkaroon ng malaking pagbabago. Gusto ko mag-level up ng mabilisan. Pero kailangan ko pang hintayin si Jinho para sa mga C-ranks dungeons na tatapusin namin. Teka lang, ang penalty zone nga pala. Pag nilabanan ko siguro ang mga centipede. Hindi, siguro mas magandang tumakbo na lang ako kaysa talunin yon. Wala naman kasing kasiguraduhan na may makukuha akong experience doon. Si Jinwoo ay nakatanggap ng mensahe mula sa Hunters Association at siya ay iniimbitahan para sumali sa D-rank dungeon. Ang Hunters Association ay gumagawa ng strike team. Ibig sabihin di ako lalaban mag-isa. Ano bang gagawin ko? Siguro mas maganda na ito kesa sa wala. Nakaka-stress naman. Sa isang building, may dojo sa loob. Wala talaga akong pag-asa manalo sa iyo master. Hindi pa ako handa matalo sa ngayon, sabi ni Mr. Song. Sana nagkaroon akong labanan ka noon sa pinakatugatog ng career mo master. Iniisip mo pa rin yun? Mga ilang buwan na ding nakalipas mula nung naputol ang isang braso ko. Nakatanggap naman si Mr. Song ng mensahe na katulad ng kay Jinwoo. Bigla ang pagtawag. Ang mga low-ranks hunters ang madalas nakakatanggap ng mga ganitong mensahe. Hindi mo pa ba naiisipang mag-retire master? Mag-retire?
Naalala naman ni Mr. Song ang nakalipas. May punto ka sa sinabi mo. Siguro nga ang taong nawala na ng isang kamay ay wala na maitutulong sa laban. Hindi yun ang ibig kong sabihin, sir. Nawalan pa rin ako ng kamay. At ang mga panahong pinakamalakas pa ako ay nawala na rin. Pero gusto ko pa ring subukan at ay lalaan ko ang natitirang lakas ko para makatulong sa ating lipunan. Si Mr. Kim ay nakatulalang pinapanood ang kanyang anak. At siya rin pala ay nakatanggap ng mensahe na katulad ng kanila Jinwoo. Mukhang pupunta na naman ako sa loob ng dungeon. Hindi mo ba naiisipang magpalit ng trabaho, honey? Pag-uusapan ba natin ulit ito? Pero napakadelikado, nakakatakot ang mga namatay na tao noong nakaraang raid. Muntik ka pa di makaligtas noon, di ba? Oo, totoo naman yon. Papabuhatin mo ako. Ang problema ay si Yoonji ay mag-uumpisa ng mag-aral. At si Yuna ay mag-uumpisa na sa middle school. Kailangan natin ng pera, hindi ba? Totoo yon, pero maganda sana kung hindi nila kayo pinapapunta sa mga delikadong dungeons. Ang nangyari noong nakaraan ay hindi normal, sabi ni Mr. Kim. Tama ka, pasensya na sa pag-aalala ko. Huwag ka na mag-alala doon. Mag-iingat ka ng sobra. Siyempre naman. I love you. Ang lakas ng loob mo, sabi ni Yuno. Ano bang pinagsasabi mo, sabi ni Pulang Buhok. Di ako makapaniwalang sinetap mo ko sa interview na yon. Nasayang ang oras ko doon, sabi ni Yuno. Napanood ko yun, napakaganda ng nagawa mong impression, sabi ni Pulang Buhok. Hindi ako nandito para sa papuri mo, sabi ni Yuno. Sa una pa lang dapat talaga ikaw ang nandoon sa interview na yon. Ang sabi sa offer ni Chairman Go ay dapat ay talented hunter, may magandang pagkatao na dedikado sa kanilang trabaho. At mukhang hindi naman ako ang taong yon. Buti naman alam mo kung gaano ka nakakainis. Maiba ang usapan, ano ba dahilan nito? Di mo naman ako basta-basta ipapatawag dito nang wala lang. May gusto ako na dapat mong malaman. Ang Eugene Construction ay naghahanda na para bumuo ng sarili nilang guild. Alam ko na ito, sinusubukan nilang gumalaw ng pasekreto. Mukhang alam mo na pala. Mukhang nasayang ko ang oras mo. Alam ko na yon. At alam kong alam mo na yon. Pwede bang sabihin mo na kung ano talaga ang gusto mong sabihin? Tatanungin kita ulit, ano ba talaga ang gusto mong mangyari, sabi ni Yuno. Di ka gaano tumatawag nung nakaraan, ayos ka lang ba? Oo, sabi ni Juhi. Musta naman ang trabaho mo? Ayos lang din. Matatakutin ka pa naman, parang pusa. Sigurado ka bang ayos ka lang sa pagiging hunter? B-rank ka, di ba? Ang ibang katulad mo ng ranks ay malalakas, hindi ba? Hindi ka naman ba nakakasagabal sa iba? Umuwi ka na lang dito at tulungan kami sa negosyo. Huwag niyo ako turuan. Kaya ako magdesisyon para sa sarili ko. Kaya tigilan niyo na yan. Si Juhi ay na-trauma pa rin sa nangyari. Nakakasagabal ako? Bigla niya naman naalala si Jinwoo. Gusto ko subukan ulit, sabi ni Juhi. Si Juhi ay nakatanggap rin ng mensahe tulad ng kanila Jinwoo. Si Miss Cha ay naglalakad sa hallway at nakita niya si Yuno. Yumuko naman ang isa't isa, sign ng respeto sa isa't isa. Napatitig naman si Miss Cha kay Yuno. Si Miss Cha pala ay pupunta kay Pulang Buhok. Anong maitutulong ko sa'yo, Hunter Cha-Hein? Habang nag-insayo ako, may scout na galing sa Eugene Construction ang lumapit sa akin. Inisip kong dapat mong malaman. Bumubuo sila ng guild at gusto nila akong sumali sa kanila para maging isang guild master. Inaasahan kong di ka pumayag sa gusto nila dahil sinasabi mo sa akin yan ngayon. Oo, hindi ko tinanggap ang offer nila. Magandang marinig yan. Salamat sa pagsabi sa akin tungkol dito. Wala yon. Nakita ko si President Baek Yuno galing dito. Iniisip ko kung ano pinag-usapan niyo ni President Baek. Si Yuno ay umiinom at naalala ang usapan nila kanina. Ano ang tingin mo sa Jeju Island? Jeju Island? Bakit mo natanong? Simula noong di matagumpay na raid. Sanaradohan nila ang pagpunta doon. Sa pamamagitan ng pag-obserba na nakikita mula sa dalampasigan. Ang mga tao ay sinusubukang kalimutan ang tungkol sa isla at ang takot na nirerepresenta nito. Oo, pero hindi mo sila masisisi. Oo, pero ako di ko makakalimutan ang mga nangyari doon. Plano ko i-clear ang isla na yon sa hinaharap. At para mangyari yun kailangan kita at ang iba na pumayag sa gusto ko. Kailangan natin ng sapat na lakas, humanap ng mga kakampi at ipaalam ito sa iba. Kaya naman nag-ayos ka ng interview at sinasanay ang mga baguhan nating hunter. Hindi ba meron ka rin naiwan sa isla na yon? Naalala naman ni Yuno ito. At sinabi ang pangalan ni Yunsok at Byunggo. Sa tagong lugar, may nakikiusap. Kailangan nila mamatay, sabi ng lalaking hindi pa kilala. Si Jinwoo ay nagpaalam na para umalis. Holiday ngayon, may trabaho ka na naman? Naging busy ka netong mga nakaraang araw. Siguro nga, sabi ni Jinwoo, di ako makapaniwalang ikaw pa rin yung dati na kailangan mo na makarecover sa injuries pagkatapos ng isang gate. Mukhang gumagana ang training mo. Siguro nga, pero sa ngayon makakaluwag-luwag na tayo. Maganda yon, hindi ba? Siyempre naman. Si Jinwoo ay umalis na. Si Mr. Song ay naglalakad na din. Di ako na-awaken ng physical power kaya naman ang espada ko ay walang gagawin laban sa mga magic beast.
Ang martial arts na pinaglanan ko ng maraming dekada ay walang kwenta sa loob ng dungeon. Ang swordsman na tulad ko na nakatanggap ng magic power ay talagang napakamalas. Nakita naman ni Mr. Song si Jinwoo at namukhaan ito ni Mr. Song. Di ako sigurado kung ikaw nga pero ikaw nga talaga yan, sabi ni Mr. Song. Matagal na din tayong di nagkita. Di ko inaakalang makikita-kita sa ganitong lugar. Saan na ba napunta ang napakaamong batang yun, sabi ni Mr. Song kay Jinwoo na nagkaroon ng malaking pagbabago. Paano ka nagbago ng sobrang laki ng ilang buwan lang, sabi ni Mr. Song. Nabalik na din ang naputol mong paa, sabi ni Mr. Song. Noong nagising ako namalayan kung nakakabit pa rin ang paa ko. Ganun ba? Siguro may high-ranked healer ang nag-heal sa'yo noong binalikan kanila, sabi ni Mr. Song. Kahit anong mangyari masaya kong makitang ka kung ano ka ngayon, sabi ni Mr. Song. Napansin naman ni Jinwoo ang putol na braso ni Mr. Song. Ayos lang ako, sabi naman ni Mr. Song. Noong nalaman kong nabuhay ka masaya ko. Lalo na ngayong nakita kita, sabi ni Mr. Song. Ano bang ginagawa mo dito ngayon, Mr. Song, sabi ni Jinwoo. Pumagyag akong pumunta sa natanggap kong mission galing sa Hunters Association. Ikaw din ba? Oo, sabi ni Jinwoo, sila ay nasa gate na. Tadhana nga naman, sabi ni Mr. Song. Ito pala ay tatlo sa nakaligtas sa double dungeon noon. Si Juhi naman ay nabiglang makita si Jinwoo. Habang si Mr. Kim at Mr. Kang ay hindi makatingin sa kanya. Natural na reaksyon lang yan. Sinakripisyo namin si Jinwoo para lang makaligtas kami noon. At di ko masisisi si Mr. Kim na mahiya dahil sa ginawa niya sa akin noon. 5 nakaligtas mula sa kagimbal-gimbal na pangyayari ay muling magsasama-sama. Ikaw ba talaga yan, Jinwoo? Mukha ka ng ibang tao, sabi ni Juhi. Oo nga, marami nagsasabi kamusta na. Mas tumangkad ka tapos fully healed na din ang paa mo. Kung ganun ayos ka pa rin naman, mula noong binisita kita. Binisita mo ako. Naputol ang usapan nila nang may dumating na sasakyan. Magaling, may magandang babae sa grupo, sabi ng mga lumabas. Ito pala ay mga preso. Boyfriend mo ba yan? Makipaglaro ka sa amin, sabi naman ng lalaki. Manahimik ka, sabi naman ng isa pang lalaki. Ito pala ay si Kang Tashi. Anong nangyayari dito? Sila ay substitute hunters, makakasama nyo sila ngayong araw, sabi ng isang representative. Kung ganun kriminal ang mga makakasama namin, hunter convict sila, andito sila para mabawasan ang kanilang sentensya. At malamang gumawa din ng gulo. Nagkukulang tayo sa hunters kaya naman sana maintindihan nyo. Napakamalas naman. Sasamahan kayo ni Kang Tashik na galing din sa Hunters Association. B-rank siya kaya naman kung merong mangyaring di magandaan dyan siya para umalalay sa inyo. Sigurado namang kaya niya bantayan ang 3 C-rank kung sakaling magloko sila. Di ko alam kung magandang ideya ito pero mas maganda kung di ka nasasama, Juhi. Paano ka naman, Jinwoo? Pupunta ako. Kung ganun ako din, sabi ni Juhi. Sarap makalaya, sabi ng mga preso. Di naman kami alipin dito, di ba? May bagay ba kaming pwedeng gawin? Tumahimik ka, sabi naman ni Kang. Kayang-kaya ko kayo tapusin kung magluloko kayo, sabi ni Kang. Ako si Kang Tashi, Inspector ng Hunters Association Surveillance Team. Ako ang bahala sa 3 yun kaya mag-relax lang kayo. Sino magiging leader nyo sa raid na ito? Jinwoo, ayos lang kung ako ulit ang mag-lead? Ayos lang sakin, sabi ni Jinwoo. Salamat sa pagbigay ng tsansang ito. Nagulat si Jinwoo sa ginawa ni Mr. Song. Noong araw na yun 7 tao ang namatay dahil sakin. Pero 6 ang nabuhay dahil sayo. Kaya hayaan mo akong sabihin ito para sa ibang nakaligtas. Maraming salamat sa iyo. Di mo kailangang yumuko sa akin, Mr. Song. Ayos lang din ba sa inyo, Mr. Kim? Sige lang, sabi naman ni Mr. Kim. Si Kang naman ay napapaisip kay Jinwoo. Ako ang magiging leader sa raid na ito, sabi ni Mr. Song kay Kang. Magaling, kung ganun pumasok na tayo. Ang 5 sa mga survivors ay nagsama muli para pumasok sa isang dungeon.